guys, papakita ko sa inyo yung ginawa ko na Facebook login na app. So, yung ginawa natin guys is nag-limit ba tayo? So, ginagaya po natin yung Facebook login form, yung previous version ng Facebook login form, yung susubukan natin na gayahin namin yung HTML, CSS at saka JavaScript at saka PHP. So guys, kung interesado po kayo sa ganitong video, so make sure na nakaparo kayo sa aking channel at nakapag-subscribe kayo. So ito nga pala yung ginawa natin guys na page po, laging page po. At kung makikita nyo guys, yung ginamit natin dito is HTML, CSS, contain JavaScript, at PHP. So para sa ating paggawa ng database at saka pag-process ng account o pag-create na account ng ating user. So basic lang po to guys, kasi for beginners lamang po ito, at since beginners din tayo, kaya ito yung sinusubukan lang po natin na gayahin po yung login page ng Facebook. So ito nga yung ginagawa ko sa bigger time ko po. So sinusubukan ko lang naman na gumawa ng login page, so para ma-enhance yung ating po yung ating kunting skills po. So yan nga, subukan po natin guys. Una po is nagawa tayo ng database, kasi nga dito sa ating PHP file, so gumawa tayo ng database dito na empty ko. So ito yung gawin natin na pangalan sa ating database para po makapag-insert tayo ng data. So dito is click naman natin itong new, tapos paste natin yan, tapos create DB, tapos punta tayo sa database natin. Pero tingnan muna natin kung ilang column po yung kailangan natin para sa ating tables. Una, 5, 6, 7, 8. So we need to have 8 columns sa ating tables guys. So yung gawin natin is create tayo ng table with 9 columns kasi may ID po. So table name is titingnan natin yung table name natin dito, which is yung contents po yung table natin. Paste natin yan dyan, activate natin yung table natin. Dito is lagay tayo ng ID. Let values will be 10. So check natin itong primary, tapos yung auto increment. Next is yung first name, which is variable character, and 255 ang length. Next will be last name. Ito din ay variable character at 255 yung length. And email at variable character, tapos 255. The rest also have a variable character. So variable character po yung ginamit natin dito kasi mixed character po yung in case na mixed character po yung gagamitin ng ating user guys. So 255 po yung length. Tapos yung birthday, variable birthday. Birthday is pwede gumamit ng date dito, at sabihin natin na
So, here. Years. Ito po kasi sa index natin. Tingnan natin sa typing.php. Yung ID is birthday. Guys, so pili mo natin kung ano pili natin gamitin yung barker in case na may text po na gagamitin po yung ating users. So years, ito po ay integer. Ito yung gumamit ng integer dito. And then gender will be yan. Subukan muna natin guys na valuable character 255. Meron na pa tayo tables, okay? So, kita nyo dito, meron na tayo tables, contents. Yan po yung tables na at meron na din po tayo database. Dito sa login.php yan po, yan ginawa natin. Okay, so tingnan po natin kung anong mangyari kung maging successful. So ito po na and ito. So pili tayong gawin dito ng boolean. So subukan muna natin guys yung ating ginawa na natin. So for example, is gagamit tayo dito ng email, password, at ating user password natin kasi po hindi po tayo gawa ng account. So dapat po tayo na account dito. Sabihin natin gmail.com password. Try natin January tapos 2001. So yan. Tapos click natin po yung sign up, register successful. Tapos tingnan natin dito sa database kung pumasok na ba talaga. At yan nga po ay pumasok po yung ating data. So dito po sa ating once na successful po yung registration and 00 it's 07 kasi po it's 07 po. So dito po i-reload natin. So as you can see guys, makikita nyo dito pumasok po yung data. Okay, so check naman natin yung
makapag-login ba tayo. Subukan po muna natin sa namali po yung email na gagamitin natin dito or password, mali po na password yung gagamitin natin dito. Titignan natin kung i-check ba talaga. Yan. So, as you can see guys, username and password in advance. Kasi po, iba po yung password na ginamit natin at hindi dito. So, ito po yung correct password natin. Subukan natin itong correct password na ito. At ilagay natin sa sa box ng password. Ito yung email na ginamit natin. So, pag correct po yung email at saka password, titingnan natin kung nakikita natin na maka-successful tayo sa pag-login. So, kita natin, rinedinig natin siya sa original na Facebook address. So, yan po guys. Pag mali naman po yung email na ginagamit po ng ating user, halimbawa ay iba po yung email na ginamit ng user, so makikita ng username or password in advance. So, yan po guys, ang simple demonstration po sa ginawa natin na FB login page mockup. So, para sa source code po guys, mag-comment lamang po kayo dito sa aking YouTube channel sa comment section para sa source code. So, thank you for watching guys. I hope na nagustuhan niyo po itong video at may natutunan kayo ng konti. Kung may mga katanungan kayo, please leave it in the comment section. And thanks for watching. I hope to see you in the next video.